salamat nga nakaabot ta diri na traffic pag may samo wala pa kay traffic gikan sa Itos pero unyang hapon mo traffic na nagsugod ra. So salamat nga nakaanhig gyapon ta. And ang akong istoryahan ron kay kitang tanan we are all fans of something or someone. For example, no, kani gasubay man jud kog NBA, no, NBA. Yeah, wala kay ko ganahis Golden State Warriors kay daghan nakikpildi ba. Pero fans gyapon ko sa Warriors. Day uban fans kay sa Lakers or sa Celtics ana nya. Day uban na to fans sa kani mga aktor, di ba? Mga singer, Coldplay o gabi na nokar tong Coldplay or gahapon ba to? Or mayaging adlaw. Day uban na to mga fans sa bisa kun sa lingid basta Koreano, fans sa lingid ta. So daghan kay mga fans nato, naiuban fashion atong ganahan bisag unsa nga marag trending sa fashion ron may atong sundon or uban pina old school lang gyud o naiuban na to mga fans po taog lain-lain klase pagkaon nay ganahan og Italian kani mga pasta naiuban ganahan og Chinese nga pagkaon kani mga dimsum og akong paborito kaning seafood so bisag unsa kuno nga makita pagkaon mo na say seafood pero kani kanamingong kag fans, kita tanan, fans, pagkita naam kita yung mga ganahan, natin mga, fans ko na, kabaw ba taon sa meaning anang fan? Here's the definition of fan. Next slide, please. Fanatic, mo na siya fan. Fanatic. A person who is extremely enthusiastic or kanang, ganahan dyan ka ba? Something malipay dyan ka, makita na, mabiboy mong life ba? So, enthusiastic about and devoted to some interest or activity or someone. So, kung makadungog kay kaning usa ka butanga or makita gani kaning aning duwa sa usa ka team or makita gani kag pagkaon nga kanang paborito kay nimo, fans ka na meaning fanatic pero ato mo kung unahuna sa word nga fanatic kay negative kino but it can be a positive and a negative. It just says extremely enthusiastic or kanang ganahan jud kay kag devotional. For example, kaning miaging kanasam to election last year ba tong election 22 nga election daghan kay na to maglali sa election kay kani lagi yellow pink red unsa pa ilileng kolor ato so murag kanang say mag-away na ba and murag I even talked about this one message diri nga usay ato nang i-sacrifice atong relationship para lang sa usa ka party tungod kay fans kay taan nila ganahan ta nga sila gimabutang dra or even religion kanigid na sakto kana sayop gina unya makiglalay sa nanta kay fans yung ko nga morning atong buhaton I am good at this and a fan is someone nga mutan-aw gani kag usa ka butang or usa ka tawo nga imong makita sa iyaha puro na lang nindot or at least happy ta na nindot di ba kabantay mo nga kung dunang mo'y ganahan imo gina siyang ipaglaban hangtod sa kamatayon nga wag gina siya sayop ingani sakto gina siya or yes na siya pero mas daghan iyang nindot imo ni fanatic now if the follower or ang kanang someone nga enthusiastic about a person or something is a fanatic unsa man na ang person or something nga they are following and passionate about. Now, they would be called, next slide, idols. Idols. So, kung fanatic ka, fan ka sa kabutang or sa katao, ang kanang imong fans ka na niya, idol na nimo, di ba? Now, kung wala labot religion, wala labot Christian, wala labot niya. Kanang word nga idol, atom lagi gamit-gamit kada adlaw gud. Idola aning Curry, oy, napo ka Tris. Idola aning LeBron. Idola aning Chris Bruno Mars, idol kay na mo kanta. Kani fans ko nang Don Mac ay singap ta jamo. Don Mac. Fans lami gani 39 pila 38 na 39 murag narana below 40. So lami kayo so celebrities, mga idol na to nga mga sports, mga bilyonaryo kay idol na to kay gusto ta mosunod sa iyang lifestyle or nay mga politician nga ganahan ko na niya kay integrity kina siya nga politician di gina siya mopadaan ng mga sayop. And even if we're honest, usahay ma-idolize na to ning mga pastor, ma-idolize na to ning mga religious persons, di ba nga, inigsulti nila, wala gid sila sayop nga masulti or wala sayop nga mabuhat, imong ipaglaban gid bahalag, murag dili na mao.
if we're honest with ourselves, natay mga idol-idol nga gipangsunod. And we certainly, okay, kita, mingon tang some idol-idol. We certainly don't think nga kaning na mga modern day idols nga na nag-exist but they do. And that's what we're gonna talk about. So, let me just give us a better understanding of unsa ginang idol. Okay? This will help us assess, mag-evaluate sa atong kagalingon kung doon na ba sa tayo mga idol sa atong kinabuhi. Kaya, pastor, wala yung na pastor. Ato na istoryahan doon. For the next few minutes. Okay? So, let's define unsa man ang idol. Next nga slide. Okay. Unsa man ang idol? Idol, an object of extreme devotion. So, ato na istoryahan kung kanang imo ginagsundon, bahala kung sa may tabo. Muna si idol. A symbol or of an object or worship. So anything, a symbol meaning tangible na ay mahikap nimo, magunitan, makita, masimhot, whatever. Muna siya symbol of an object or worship. A form or appearance visible, makita, but without substance. Meaning, murag naa na siya, pero dili na siya buhi. Muna siya, dili siya, murag, naalang na siya, dira. Muna yung idol. So, kani kitanan, of course, kasaputa, mo na siya idol, pastor. Especially if nagdako tag simbahan, nagdako ta og mga Bible study or nakadungog na tag mga verses. Mingon ta nga, yes, mo gini idol, pastor. Now, here's a different definition, a more basic and simple definition of unsa ng idol. Next slide. An idol is something or someone more important to us than God. An idol is something or someone more important to us than God. So, kani nga definition, kung ato nang tanawon, this can mean nga bisag mga maayo nga mga butang, and we're gonna talk about that karon, bisag mga maayo nga butang, pwede di ay nga atong i-value mas taas kaysa Ginoo. Anything or anyone can become an idol. If ang value anang butanga or kanang tawhana, atong patasan pa kaysa Ginoo. Di na mahitabo, pastor, mas taas yung Ginoo. Okay, again, ato na istoryahan ron. So, karang panahon, not just, dili ko magisgot of few years ago, but for the longest time, gikan sa thousands of years ago until karon, okay? Moingon ganit tag idol, usually ang musuot sa itong unahon na is worshiping a statue or a picture or a painting. Di ba, mo din ay musuot sa itong unahon na, nga mo din ay idol. And certainly, yes, posible na siya. In fact, let me define idolatry. Okay, next good nga slide. Unsam ng idolatry? And the worship of a physical object as a God. So the worship of a physical object, something again, something nga makita or magunitan as a God. And kung mag-istorya na gani kung nga topic, or whoever mag-istorya nga nga topic, murag na ay murag uncomfortable din ta. Uncomfortable din ta mag-istorya ka idols. Nga naman, pastor, kay, of course, maybe what's happening in Cebu karon, or maybe because gikan kaglahi nga religion nga ang kaning worshiping objects or anything nga gikan sa past nimo or pwede appeal na siya sa inyong religion. Or maybe you grew up in a family or in a place nga everything has a meaning. Bisag unsa nga kana sa balay ninyo, nanay meaning. Nanay espiritu nga nakatouch na, maybe nagdako ka nga nga bisag unsa sa makita nimo na espiritu. And we tend to think, kanang murag atong normal na itong unaw-naon is moingon ganitag idolatry or idols, murag something nga kanang mystical, misteryoso kayo, di ba? Mag-istorya kay kag idols, moingon di ka nga, kaning mga, hinanaw mo tag salida, o kaning salida ba, no? Mas tanaw kay ka na mga witchcraft nga salida, kanang na mga witch-witch, mga ungu-ungu, sagara naman na idolatry, dagko kay nga mga Star of David, dagko kay mga symbols, whatever. So tungod kaning mga salida ngani or kaning mga witchcraft or occult or horror nga mga salida, kasagaran magistorya na sila about mga idolatry or mga evil spirits ana. So ato ang muso sa tungod na maingon ganitag idolatry. Kon kayo kanang mysterious, mystical, murag out there, murag di tinuod ba? Murag di tinuod kung magistorya ta kay idolatry. Kanang idol pastor is
para na sa katong ilang ibutang dito, nya magyam-yam sila dito, or maggisi sila dugo, ilang ibutang dito para matinuod na. Mo na siya idolatry, Pastor. But let me tell you, idolatry is still very prevalent sa atong culture. And I'm not talking about culture nga kana sa gawas or unsam gani nga. Tanan. Modern idols. Kadungog naman tag 10 commandments, no? Kana sa Bible nga the 10 commandments, no, kana nasa Exodus na 10 commandments. So importante na 10 commandments actually, pero murag gamay ram tingin nato naka-memorize sa 10 commandments diri sa kun sa ka-importante. But ang pinaka-first gyud nga commandment, pinaka-first, Exodus 20 verse 3. Next slide. You shall have no other gods before me. Muna gingon. So if I were to ask you, unsa may pasabutan ng other gods? You shall have no other gods before me. Pastor, kanang mga statua nga way kinabuhi, kanang mga drawing, kanang mga physical symbol, kanang again, katong anything nga mahikap, masimhot, 5 senses na to, muna siya mga idol, Pastor. However, let me tell you, naatay modern day nga mga other gods. And they are everywhere. So, let me emphasize again. An idol or a small god is anything or anyone that takes priority over our relationship with God. Kung unahon gali nato na siyang butanga, labaw sa Ginoo, idol na siya. Dili necessary nga kinahanglan jud usa ka statua dira or usa. Kung anything or anyone mas taas kaniya imo pagvaluean na niya kaysa Ginoo, that is an idol. Anything more important to us than God, that is an idol. And kita tanan na atay tendency nga posible na agite himuon nga idol. Modern day idol mga modern lahi nga atong yunahuna nga idol. And this is where I'm gonna challenge each one of us, including myself. Nakoy ipakita nga lista karon, and this is not all encompassing. Dili ni siya ang taas nga lista gitanan kompleto. But this is a list. If we are honest with ourselves, this can become some modern day idols. Okay, next slide. Okay. Usahon ako ha. Identity. So, sabot niyo, Pastor. Identity might be the biggest idol na to. Unsa sabot na, Pastor? Unang ngutan na kay ko ninyo, unsa man imong identity? Unsa man imong identity? Usually, moingon ta nga, teacher ko, doktor ko, or bana ko. Sagar mo na isulti na to. And, in fact, kung gusto gid mo makabaon sa kabugat ning identity sa atong culture, pangutan alang bisig kinsa. Asa man nimo gibutang, unsa man ka? What is your identity? And dakog chance, either maglalis mo or mag-away mo. Because why? Gibiyaan na maguno ato atong identity in Christ. Unya nakalimot ba nga ato nang gibutang sa ato ang social media following or sa ato ang posisyon sa trabaho or pili atong kwarta, atong mga abilidad or atong mga achievements or atong mga failures. Muna na atong identity. And this has become an idol nga gusto ta nga atong identity nindot kayo tan-awon in front of everyone. And ikaduha, money or material things. Modern day idol. The pursuit of money or material things has become an idol. Naam ko kay Pastor, kinahanglan mangitag kwarta, yes. But na ay difference sa mangitag kwarta o kanang magukod na tagkwarta na anay diferensya. And here's something I want us to know. You don't have to be rich for your money to become your idol. Madato ka, mapobre ka, natas in middle. Dili man kinahanglan nga daghan kag kwarta para imong money idol na may mga way kwarta nga kwarta sa gilang gukdon. And let me clarify something. Ang kwarta dili na siya dautan, ha? Abi ngos pastor, di na lang ta mangitag kwarta, dili sad. Magtrabaho man ta. Pero lahi na nang magukod kag kwarta, money is a tool. Okay? Ihatag na sa Ginoo nato para atong gamiton, bayad sa kuryente, ihatag sa tuitions mga bata, whatever ipalit. Money is a tool. And like every other tool or equipment, pwede na to gamiton sa maayo. Pwede kita mo tabang nga naglaing tao, kumuhatag ta, di ba? Makatabang man na. But if used incorrectly
only to gain material things, then it can be very damaging. Dili magid ang kwarta may problema. Pero ang ato lang paggukod sa kwarta. It's how we view it. Sometimes ato na ibutang atong pagsalig sa kwarta. Sometimes atong ibutang nga ako napalang ko'y kwarta, masulbad na tanang problema. Napalang ko'y kwarta, no? Ma-provide na ako akong pamilya. If only I had money, all my problems will be solved. Masayang kung ano na tana, di ba? Kung ano na tana. And money has become an idol for many of us. Job, status, again, mubalik sa identity. Kani atong trabaho, it used to be just trabaho ta para maka-provide tas pamilya. Pero karon, murag ang trabaho or mahimo na to idol. Kinahanglan, mailhan dyan ko, nga mao dyan ko, doktor dyan ko, engineer dyan ko. Kinahanglan, mauna ni ako ginapaninguhaan, nga mabuhat ni ako ingani dyan ko. Jobs, kung na-survey no, nakita ang jobs all-time high na sa kanang dili, wala na malipay ang mga tao. Muna maglukso-lukso. And I'm not saying di na lang sa tamang trabaho kay ni nga pastor mahimo di na mao again. Okay? I'm not saying that nga dili lang sa tamang trabaho or bisag atong trabaho lisod kayo nga conditions murag dili maayo, di na lang padayon lang gyapon ta dili sad. What I'm saying is ato lang nabuhat ang atong jobs nga ato nang gipalabaw sa Ginoo. Kay usahay, and we're gonna go to that later. Wala na mo time sa Ginoo tungod sa atong trabaho. Next, physical appearance. Physical appearance, and we see this everywhere. Kani mga billboards, no, kani mga mga billboard, rabi kana mga gwapa kay nga mga billboard or mga gwapo kayo or nindot kayo ang kung gusto ka mo puti, gusto ka mo puti mo na imong gamiton or kung gusto ka matangtang ang tanan nimong kunot mo na imong gamiton. And it's promising to fix us. Kanina physical appearance, kaning mga advertisement kato nakita. Kaba mo sa ilagi isulti ra na nila nga kulangan na imong porma, sayop na imong physical appearance, kinahanglan usbo na nimo to make you look better, prettier, younger, whatever. Naa na yung mga advertisement yang anong daghan makina because it works. Kay mamalit masata. Di ba? Mamalit masata na mga pagwapa, mamalit masata na para pabata. Kay why? Sometimes, our physical appearance have become our idols. Nga ato lagi na kinahanglan mo, bata, dyan ko. Kinahanglan mo, gwapa, dyan ko, maayo, kayong sao na lang. And gym, tamba, whatever, vitamins, tanan kasing vitamins nga giinom ni mo. And we think about what others, sa palay kasulti, ang ubang tao nga, wala ko magatiman sa ngugulingon. Sometimes we worship our physical appearance. Atong current or say gusto na to sa future, sometimes muna na I'm not saying mag-atiman sa atong kagalingon is bad, okay? I encourage, kung pwede mo matog gym, atog yapog gym. Kung pwede mag-exercise, exercise. Kung pwede maligo, kaligo. Ako nag-encourage. Kay, atiman sa atong kagalingon. Kung pwede manutpras, manutpras. But be careful. Nga atong physical appearance, we don't value it too much. Nga kinahanglan na gyud nga ni jud akong porma kay para unsay kasulti sa mga tao, because the world is telling you you are not perfect, the world is telling you you are not enough, you need this, you need that, and sometimes usually we really don't saka na mga pang advertise di man jud kay na kinahanglan usahay madalang kita. Next, entertainment. Entertainment, Netflix, bakasyon, TikTok, YouTube, whatever. We love entertainment. Ako ganahan ko entertainment mo tanaw basket na. And to many, again, sa many on this list, it's not bad it's not bad in itself. It can be a good thing. Kanang entertainment pahuway nindot sana. But kung atong kinabuhi is mao na lang gini itong trabaho, yes, kinahanglan mo trabaho ko para makakuha ko anin, para ako entertainment no, it's dili na mayo. Moderation lang, moderation. Next, number 6 is sex. Modern idol. Nganong modern idol na pastor? Kung makabantay mo kaning sex og money, makita niyo sa mga salida, sa mga kanta, mga sa mong tanaw sa culture, murag equal na sila nga advertisement sa kalibutan, kanang sex og money, it's everywhere. And culture has succeeded in taking a gift from God because for married couples, kaning sex is a good thing, it's a blessing. But society and culture has succeeded in gihimo na ni siya nga bastos. Bastos na nun paminaw mo nga
instead nga para ras mga minyo, para nas tanan kay okay ra. Nisaksid ang society ana nahimo na normal. In fact, kung mo question gani kag society sa kalibutan, sa sexuality, about sexuality sa kalibutan, maglalis na gid mo. Normal naman na pastor. And sometimes the church has a part in it. Kay dili lagi hisgutan. Dili hisgutan. Not just in the pulpit, but even sa mga Bible study or mga small groups, dili siya hisgutan ba? And we are trying our best sa compassion, sa mga youth, we are trying our best nga ma-discuss ni. Dili nga imo silang dukdukon o ulo nga, kinahanglan dili. No, imo explain, imo istoryahan. And rather than just telling them nga ayaw, sulti sila, nganong dili, nganong mas nindot, o maghuwatog kami niyoon. And this is one of the factors nga, ang kalibutan, ang culture, gihimo na nilang gi-idolize ang sex, kay dili na to isgutan sa simbahan. And the society has discussed it with bad intentions. And so whether we talk about it or not, whether we like it or not, nabutang na usan sa mga modern day idols. Comfort. Kanang comfort is, puya na sa kinabuhi. Pastor, pahuway sa tapanagsa, kinahanglan sa tag mga me time. And again, usbo na ko, okay ra, na many of this list, it's a good thing. Pero if mauna ginay atong pursuit sa kinabuhi, din delikado. Nga naman, for example, kani comfort, then we have made our lives, kung makabantay ta, especially kani mga taas-taas ng mga edad ba, ang mga batanon ron, kani mga next generation, murag comfortable na kay gamay ang life, no? Kay sa una, kung gusto ka mag-research, kung gusto ka maghimo paper, pila na kadlaw si man na nimo buhaton sa library. Ang mga batanon high school ron, mga elementary, lina na sila kabawon sa ng library. Naara na cellphone, computer, tanan. And dili lang, labot sa eskwela, okay, kani mga everything else nga, instant. Pagkaon, kung gusto ka makakuha, pagkaon, kung gusto ka mo palit, naara dayon niya. Part sa tingitan na, kay kani mga parents o mga lulog-lula usahay, kay ato ram sang spoil atong mga bata. And it's a very comfortable society. Comfortable na gid pangutanon ninyo yung mga ginikanan, inyong mga lulog-lula. Pero tinig yung haya-haya na to. Sa ato ang life karon. And it's a good thing. Nindot man. Komportable. Pero let's not make this a goal. Nga naman, kay ni promise, ningon bias Jesus. In this life, you will have problems, you will have tribulation, you will have trials. And if mao na itong mahimo nga idol, inikabot sa mga problema na dali kita mapandol. Kay may itong gihimo nga idol. Okay, number 8, kani. Phones of technology. Tanawa, kanig yung mga batanon, pastor. Maugin na sila, pastor. Okay. Smartphone addiction, yes, granted. Maugin prevalent kayo ron sa mga Gen Z, unsa pa ni mga bag-on sa sila nga generation, umaabot ron, internet generation, millennials, apil mga millennials. This is very true. Okay, sila man may daghan kay cellphone, but the other ages, ang uban nga mga generation, ni catch up na pod. Di nakakaingon nga, mga batanon ra may sige gunit og cellphone. Di ba? Kay, kung ato geng unaw-unaw karon kung maglingkod, maglisod mga taglingkod o pila ka minutes nga di ta mo gunit sa tong cellphone. Di ba, maglingkod ka, na din sa bulsa pa. Ano din, no, mura lagi ni vibrate akong cellphone, ato ni text, basig importante kayo. Di ba? Maglisod na. Isa ko no kamot sa dili mabuhi guay cellphone. Amurag akura. Akura di. So okay, mayo kay mabuhi mo guay cellphone. Pero online, way cellphone, way online na maglisod ko, wala ko reminder, wala ko tanan. And it's a good thing na ang mga cellphone. Ako yung balik-balikon. But when our lives revolve around our smartphone, our technology, tanaw na to pila ka book like atong gipost, tanaw na to pila ka book ni comment, tanaw na to ang tanang mga GC kay basig na kay nalimtan nga importante nga wala nimo ma-reply or kana lang gyud. Maglingkod kag pila ka minutos nga kinahanglan jud ka mo gunit sa imong cellphone nya, imo gyud i-refresh ang feed. Di ba ingan na importante sa atong cellphone. But the heart of the problem is not cellphones, it's not technology. It's very valuable para nato. Nga sometimes mulabaw na siya.
mulabaw na siya sa Ginoo. And again, ito istorya ito taod. Family, children. Now, kaniya, hesitant kay kung nabutang ani kay it can be taken the wrong way. But I'm telling, let me just say, nga ang imong bana, imong asawa, imong anak, they are a blessing from God. They are a blessing. And the Bible is very clear. Mga panalangin na sila sa imuha. Dili na sila mga tunglo. It doesn't matter kung diyon sa na pag-abot ang bata nimo, it is a blessing from God. They are a gift, but we have a tendency to worship the gifts rather than the giver. Usahay, ang atong time, mahurot na sa atong pamilya, nga wala na sa panahon tas Ginoo. Mahurot sa atong bana, sa atong asawa, sa atong mga anak. And yes, kinahanglan tag quality time nila. Yes, kinahanglan mo spend time ta nila. Kinahanglan ta mo buhat og mga butang kuyog nila. Pero kung sila na lang sad ang atong spend time nga wala na time sa Ginoo, it is an idol. And I have to be honest, I have been guilty of this. Nga mulabaw na akong pamilya, nga mahutdan na akong tayo, di na ko ka devotional, kay unahon na ko akong pamilya, di na ko kabasag Bible, kay magkuyog is pamilya. Sayop din na, pastor. Spending time with your family is not wrong. It's actually, nindot na siya. But if you are spending more time with them that you are spending with God, then that becomes a sin. That is an idol. Nya, ako ngayon, ma'am na, I'm starting to learn this. Nga, unahon ni mong Ginoo, and I'm not saying ministry, ha? Dili sabot na ministry. Unahon ako ministry. No, I'm not saying that. I'm saying your relationship with God. When your family, makita nilang giuna ni mong relationship sa Ginoo, maminaw kag, basa ka Bible, mo ampo ka, makita nila nga giuna ni mong Ginoo, unsa may ilang buhaton? Sundon kanila. Kaya when you have a relationship with God, nga nindot, nga intimate, then your relationship with your family is mo nindot man sad. And they will follow that. Kaya mo na ilang gusto sad. Family and children can become your idols. And then last, kaning influence and fame. So again, with social media, with technology, sayo na lang kayo makuha ning influence, fame. Naami batanon sa kaila diri sa Bohol. Nya, sa TikTok, sikat-sikat di kani siya. Nya, ang iyang buhaton mo, kanta siyang mga Christian songs, mga interview siya sa dalan, but millions ang ilahang mga views. Influence, sir, mga pastor, YouTuber na. Kabo mo sa influence ng YouTuber sa mga batanon? In fact, in the last 5 years, ang number 1 ambition sa mga batanon, kung isurvey niyo, tanaw Google, YouTuber or influencer, mo na gusto nila, inikadako nila. Katabi tayo, pag human sa pandemic, tanaw bitaw mi sa mga katong naman buhaton diri sa My Plan, na may buhaton My Plan diri sa center nga, sa ilang plano sa future. Naagi mga nisuat, YouTuber, influencer. Ing ana, ka-big deal na sa mga batanon ron nga, kinahanglan, mailhan ko, popular, famous. Atong karaan nga panahon, ditaksabot yan ano, di mo kayo, listen mo kayo isikat. But karon usara ka viral video, awa na. Bisa kung saan nga video, manindot man na or dili kay nindot, musikat ka, they don't care. As long as ma-famous. If we have placed any of these things or kaning ani mga butanga, if we have valued them higher than our relationship with God, then we are guilty of worshiping other gods. Dili ni ang complete list. Again, dili ni mo ang complete list, but you get the point. An idol is something that we have placed above God. Anything or anyone, pamilya, kwarta, whatever, atong gipat, mas valuable kaysa Ginoo. Then we are worshiping other gods. We have modern day idols. But pastor, Ginoo biya di pinaka-importante, Ginoo eh. Pastor, Ginoo biya di pinaka-importante. Di, kana pastor, tinuod importante na sa pero Ginoo gi pinaka-importante. Later on, I'm gonna ask you to think about it and I'm gonna show some questions and assess. Mag-assess ta. Next slide yun, another definition of idolatry. Immoderate attachment or devotion to something. Again, ato ning istorya ganina. Immoderate meaning excessive, sobra na. And again, masayop, laban niya po nimo. Idolatry is alive and well.
And actually, gisigutan ni um, nasuot ni sa Book of Revelation. And where I'm not gonna go through a deep study ana, but gisigutan ni sa Revelation. And si Jesus, ingon siya, and he's talking about this to a church in Ephesus, and a church, is talking to this church, dili, wala siya mag-istorya ni about sa mga pagans or mga unbelievers. He's directing this sa mga Christians or mga nagsunod sa Ginoo. Okay? So, just muna butang na sa inyo una-una, nga kani nga istorya para ni sa mga Christian, dili ni para sa mga tao sa gawas, sa simbahan. Because this is what Jesus is directing it to the church in Ephesus. So this next verse, Revelation 2:4. Sige, next slide. Nevertheless, and this is again si Jesus, mo niyang gingon ha? Mo niyang gingon sa church in Ephesus. I have this against you, that you have left your first love. And kung basahon na to ang previous nga mga verses ani, gidaig sila ni Jesus, gidaig sila. Nindot ninyong ipangbuhat sa simbahan, kanimo ninyong mga programa, nindot. But this is what I have against you. You have lost your first love. And one idol that I did not put atong nga lista is religiosity. Atong pagka-relihiyoso. We are so quick to say nga kani atong pagsimbas Ginoo relasyon man ni. Dili man ni unsa na siya? It's a relationship. But we have lost our first love. We have a term nga sa OCC gitawag na mo og transactional, dili transformational. Nga yes, musimba ta, mo serve ta, mo hatag ta, loyal sa simbahan, simba wala absent. Pero tungod lang kay para mabuhat na to. Tungod lang kay para duty manggod ni. Pero there's nothing that's changed in us. Walay na transform. Muna siya transactional. Muna pasabot ni Jesus nga wala naman kay first love. Inyo naman lang nagibuhat para lang yun napadayon na ninyo buhat. You are doing it out of duty, out of routine, but wala naman yun mo ilahab na ako. Muna gingon ni Jesus, leaving your first love, you have left your first love means nga na-change ang atong priority. Instead nga, ang atong relationship sa Ginoo mo atong priority, ang ato na nung pagka-religious, perfect sa pagbuhat sa mga church activities, nahimo na nun atong labaw kaysa atong first love. When our serving, when our giving, when our everything that we do sa simbahan becomes more important than our relationship with God, then that will also become an idol. Napabagyapon tayo mga intentional nga prayer times? Or kanalang natay panahon? Kung iniguli na to sabay, tanawon na ko, mahuman ni salida, alas 10, magampo ko. Do we still have time to read His Word? Nabatay mga devotional? Nagsunod pa ba ta? If nagbuhat pa tag-devotional, unsam nang devotional pastor na, human. Kanang devotional is spending time with God, reading His Word, magampo, maminaw kag kanta nga worship, or if mukanta kas Ginoo. Do we still have time for that? Do we ask for His wisdom? Do we pray, Ginoo, kinahanglan kong mo-decide ani karon, tabangi ko, or basig musalig na lang ta ani. Or worse, mag-google na lang ta, what's the best thing to do? Diba? Di na ta musalig sa Ginoo. They have become more important. And yet, moingon ta, nga wala tay laing gibutang mas labaw sa Ginoo. Jesus is telling us, murag nalayo naman mo. And I'm not just saying this to you. Apil sa nakuha ay. If we have placed anything above God, career, kwarta, eskwela, pamilya, then that is a sin. We have to return to our first love. We have to bring back the passion. Katong first time nga nahimot ang
ni atong gihatag atong kinabuhi is Ginoo ba? Di ba? Murag nindot kay basag Bible, nindot kay ampo. Ato na ibalik. Mo na atong encouragement ron. Let's put Him first in our lives. And it's not too late. Maunam gini pastor, maunam maning life. No. Kinahanglan undango nato na nga mindset because we are already worshiping other gods. Kung nawagtang na gani atong first love, which is Jesus Christ, kung wa na gani ta magpursuan niya, kung wa na kita nagbuhat og mga steps nga mas masuod ta niya, then we are already worshiping other idols. I don't care unsa nang idol, basta dili gani si Jesus, then that is already a sin. But let me tell you, it's not too late. Pwede ra kita mobalik sa Ginoo gud. That's why we remind kita. Next slide, Jeremiah 29:13. Jeremiah, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Maunay nakanindot sa Ginoo. Daghan kitag chance. So kani, reminder lang yapon na to. A reminder to you, to me. Let's go back to our first love. Seek Him with all your heart. Huwag na yung siya, makita ragid siya. Kaya di lang ta mangita mo na di makitaan. Let's cultivate a deeper relationship with God. Ibalik na to itong mga times nga, imuan yun na itong schedule ba? Ay negalas 9:30 gabi or negalas 10:30 or whatever ang free ni mo. 9:30 to 10. Okay. Personal time with God. Ibutas yung kalendaryo, i-reminder ni mo whatever mo buhaton, kay numdum ka. Magtangka ka sa kwarto 15 minutos para magampo. Buhata na. Basta mubalik lang ta sa atong first love. Let's allow Him nga inig-worship ko nato niya, inig atong ibalik siya sa ato ang first priority. Ang katong tanan sa lista, mawagtang to sila, mugamay to sila. Mahimo to silang lesser na. Kay maom gini-challenge good. Usahay, ang satisfaction ng atong ipangita nga dili ta murag kulangan ba? Pangitaon to sa katong ubang mga butang, sa katong lista. Kaya nakalimot na ta, we have forgotten that God is the ultimate satisfaction. Siya rin makasulbad na tanan. Balik ta. And the communion nga itong buhaton ron is a reminder of this love. He loves us so much. Iyaging gipadaay ang anak para mo hatag sa iyang kagalingon para sa atong sala. We need to remember that gihigong mata niya. So we just need to go back to that first love. Choosing a relationship over atong mga religious nga mga activities, choosing relationship over mga idols nga atong lista, choosing our relationship over any idol. Any idol. Now, next slide. Let's look at that list again. Next slide. Atong lista ka na, let me show that list again. Identity, money, material things, jobs or status, physical appearance, entertainment, sex, comfort, phones or technology, family, children, influence or fame. This is not a list of things nga atong likayan nga dili na ko ang mga butanga kay basi mahimong idol no, naarang gina sila. Or basi imo nang gamiton sa bang manira sa kasalaing tao kay like nasubraan ka na ay pagpalabi no, dili, that's not the point. Basi imo na sa gamitong balaba mamusil sa kasalaing tao. Dili, okay? My point is this. This list can take over the place of God sa atong kinabuhi. Mahimo na tong priority. And even though these are good things, it will become an idol. Mahimo na siyang idol. Kung ato na siyang ipalabaw sa Ginoo. Kung sila nagi atong gigukod, mas labaw sa Ginoo. And it can destroy our lives. And that's idolatry. Mauna ang idol worship. So today, let me end by asking us a few questions. Let's evaluate. Evaluate. We have to make sure nga nothing or no one is more important sa atua than God. Atong klaruhon, if imong gihimo ang Ginoo nga imong hari, manuluwas, mong Heavenly Father, then He should be first. How do we know if any of this list kanina lista nga nag-start na og murag wa man ko kabantay ani nga ni abot na din siya ni balance na din sila sa Ginoo.
How do we know? And before you say, in Jesus' name, Pastor, dili na mahitabo. Okay, let me show you 4 questions para maka-assist if some of this list are actually starting to take over the place of God. Next nga slide. Where do I spend my time? Asa man ako kasagaran nga oras? I'm not talking about sa trabaho or sa eskwela. Of course, you have to do that. Pero imong mga time nga wala na kaana. Or who do I spend most of my time? Napabakoy time mo basag Bible or mo ampo or niya lang na sila kung holiday. Where do I spend my money? Niya na tayo sa napering pastoroy kung kanan ako'y sobra sa ko mga utang o mga bayron nun. Where do I get my joy? Asa man ko kalipay? Malipay ba ko nga akong kauban sa akong pamilya, nakailas Ginoo ka na, malipay ba ko na? Or pasig mas malipay ko kung makadawat ko bonus sa 13th month. Mabali na tong priority, no? Kabantay ta? Di na ta malipay. If relationships have been restored atong Pasko, okay, salamat sa Ginoo. Pero makadawat kay tag bonus, dagko kay tag pista. Di ko kasultig pista day. Dagko kayo party. Kana day party. Do you find joy when you receive material things? Or the applause of people? Or giday kanila, dira ba ka malipay? Kay murag, ang priority na to, again, bantay-bantayan na to. Or do we find joy when our family or friends give their life to God? Last, what's always on my mind? Unsa may nasa sa kung una-una, pirmi. Nagunahuna ba ko nga, unsay gusto sa Ginoo nga ipabuhat sa kong kinabuhi? Or what should I do nga mausab akong kinabuhi? Or unsa may akong buhaton Ginoo para mangay kog tabang nimo para there's something in my life. And karong hapon, among topic sa youth is changes, kausaban. Unsa may mga butang Ginoo nga kinahanglan ako usbon para malipay ka sa kong kinabuhi. Mao ba ni atong ginahuna or naghuna na ta sa atong future nga balakan ako yun sa may tabuan ni next month, next week asa nam ta ani kabayan ni ato. We are always worried about the future. What if? What's always on your mind? Where do I spend my time? Where do I spend my money? Where do I get my joy? What's always on my mind? Seriously, naagi ninyo. We might realize that katong lista, they're starting to become our priority. Idol worship might take a different form. Sa mga Christian, sa mga dili Christian, sa mga nakailas Ginoo, sa wala, it's different. Idol worship comes in many different forms. But naagyapon na. Naagyapon. So, this is my encouragement. We should not let anything or even mga good things, pamilya, technology, anything atong sa lista, we should not let them take first place. Ginoo gid first place, priority sa atong kinabuhi. Last verse, next slide. Deuteronomy. Listen, people of Israel, people of Trinity, listen. The Lord is our God. The Lord is the only God. You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. God loves you. God loves you. God loves me. Ug ang Ginoo gusto that He will satisfy He will give us our satisfaction. Sa iya ginato makuha ang katagbawan, ang kompleto nga katagbawan. Seek God. Siya lang yun pangitao na to. Trust Him. Katong lista, they can be useful, but let's not put our hope in them. Dili na to ihatag atong salig ato. No, put your hope in God. Atong ihatag ato pagsalig sa iya. Put your hope, your trust in God. He is the only God. And once atong ibutang atong paglaom, atong pagtuo, pagsalig sa iya, only then, makadawata sa kompleto nga katagbawan, full satisfaction.